Ang pangalan ko ay Andrea Reyes o Andy para sa mga malalapit sa akin. 22 gulang. 3 linggo na ang nakalipas sa ika-10 anibersaryo ng kasal ng aking mga magulang. Tumayo sila sa harap ng 30 bisita at inanunsyo, dadalhin namin ang buong pamilya sa Palawan sa susunod na linggo para sa isa pang selebrasyon. Nagpalakpakan ang lahat, tili sa tuwa ang kapatid ko. Ngumiti ako, iniisip na ang mga puno ng niyog at ang simoy ng hangin mula sa dagat, ang una kong totoong bakasyon sa loob ng maraming taon. Pagkatapos, ay nagkamali ako sa pagtatanong ng isang simpleng bagay. Anong oras ang flight natin? Tiningnan ako ng tatay ko na parang nagsalita ako ng ibang wika. Ang ngiti ng nanay ko ay biglang nanigas. At sa harap ng bawat bisita sa silid na iyon, sinabi ng tatay ko, "Hindi mo kailangang malaman, Andy. Hindi ka kasama sa biyaheng ito. May kailangang maiwan para mag-alaga sa mga bata." Trita pares ng mata. Nabian. Saksi sa sandaling sinabi sa akin ng aking pamilya na hindi talaga ako bahagi ng pamilya. Pero heto, ang hindi nila alam, mayroon akong isang lihim, isang bagay na binuo ko sa loob ng 3 taon. At ng gabing iyon, napagdesisyonan kong oras na para gamitin ito bago ko ikuwento ang mga susunod na mangyaring maglaan ng sandali para i-like at mag-subscribe. Pero kung nakarelate ka lang sa kwentong ito at mag-iwan ng komento kung saan ka nanonood at anong oras dyan. Ngayon, para maintindihan ninyo kung bakit ko tinalikuran ang lahat ng aking nakasanayan, hayaan ninyo akong ibalik kayo sa simula. Ang pamilyang Reyes ay nakatira sa isang modernong 2-story na bahay sa isang gated subdivision sa Alabang. 4 na kwarto, garahe para sa 2 sasakyan, at damuhang perpektong natabas ayon sa patakaran ng Homeowners Association. Ang tipo ng bahay na sumisigaw ng, "Umasenso na kami," sa sinumang dumadaan. Ang aking ama, si Ricardo Reyes, ay nagretiro 3 taon na ang nakakaraan mula sa kanyang posisyon bilang branch manager sa isang malaking bangko. Ang aking ina, si Teresa, ay hindi kailanman nagkaroon ng bayad na trabaho sa buong buhay niya. Ngunit sasabihin niyang mas abala pa siya sa sinumang CEO na mumuno sa komite ng mga kababaihan sa simbahan, nag-oorganisa ng mga neighborhood fundraiser, at pinapanatili ang tinatawag niyang reputasyon ng aming pamilya. Tapos nariyan ang kapatid kong si Michelle, 3 taon na mas bata sa akin, kasal kay Paulo Suarez, isang corporate attorney sa isang malaking law firm sa BGC na palagi niyang binabanggit sa bawat usapan. Mayroon silang 2 anak, isang 5 taong gulang na si Miguel at isang 3 taong gulang na si Sofia at isang bagong-bagong Lexus SUV na laging nakakakuha ng pinakamagandang pwesto sa driveway ng aming mga magulang. Ang aking Honda Civic na 10 taon ko nang minamaneho ay sa kalye nakaparada. "Andy, alisin mo ang kotse mo," sabi ng nanay ko tuwing bibisita ako. Dadalhin ni Paulo ang Lexus at napapansin ng mga bisita kung ano ang unang nasa driveway. Hindi ako kailanman nagtanong. Inaalis ko na lang ang kotse ko. Ganoon talaga kapag ikaw ang hindi nakikita sa pamilya mo. Hindi mo na napapansin ang lahat ng maliliit na paraan na napagdesisyonan na nilang hindi ka mahalaga. Ang mas magandang parking spot, ang mas magandang upuan sa hapagkainan, ang paraan ng pagpapakilala ng nanay mo sa kapatid mo sa mga bisita gamit ang job title ng asawa niya. Habang ikaw ay si Andy lang, siya ang tumutulong-tulong. Nagtatrabaho ako bilang isang part-time accountant. Karamihan ay remote clients. Flexible ang oras, sapat lang ang kita. Walang kahanga-hanga sa pamantayan ng pamilyang Reyes, pero hindi ko kailanman sinabi sa kanila ang tungkol sa isa ko pang ginagawa. Ang bagay na sinimulan ko, 3 taon na ang nakalipas matapos gumuho ang buhay ko sa ibang paraan. Hindi ko sinabi sa kanila na natuto akong makakita
Hayaan ninyong ipinta ko ang isang larawan kung ano ang itsura ng pagtulong-tulong sa pamilyang Reyes, Noche Buena. Darating ako ng 6 a.m. para simulan ang lechon at hamon. Aayusin ko ang mesa gamit ang mamahaling set ng plato at kubyertos ng nanay ko. Ang set na bawal kong gamitin, pero ako lang ang pwedeng maghugas. Aayusin ko ang mga bulaklak, papakintabin ang mga kubyertos, at itatama ang timing ng 7 putahe. Darating si Michelle ng tanghali, suot ang isang cashmere sweater, hahalik sa lahat, at uupo para pagsilbihan. Pasko, parehong routine, dagdag pa ang pagbabalot ng lahat ng regalo na binili ng nanay ko dahil sumasakit daw ang kanyang rayuma. Nakakatawa, hindi naman sumasakit ang rayuma niya kapag nagmamadyong siya 3 beses sa isang linggo. Ako ang entertainment coordinator, ang tagalinis, at ang backup na yaya sa iisang katauhan. Noong nakaraang taon, ginugol ko ang 8 oras sa pag-aasikaso ng dinosaur-themed party ni Miguel habang si Michelle ay nagpapamanicure dahil kailangan daw niya ng break. Noong minsang nagtanong ako kung pwede, kahit isang beses lang na hindi ako pumunta sa isang family event dahil may deadline ako sa isang kliyente, nanlamig ang boses ng nanay ko. Pamilya muna! Andy! Lahat tayo ay nagsasakripisyo, maliban na lang na parang ako lang palagi ang nagsasakripisyo. Dumadating ang sukdulan sa maliliit na sandali. Tulad noong taon na natanggap ko ang regalo ko sa Pasko, isang kitchen apron na may nakasulat na World's Best Tita sa kumikinang na mga letra. Si Michelle ang nagbigay nito sa akin. Ngumiti siya na parang may nagawa siyang napakagandang bagay. Isinuot ko ito tuwing pupunta ako sa kanila para magluto, maglinis, at mag-alaga ng bata. Gusto niyo bang malaman kung kailan ko naintindihan ang katotohanan? Tumama ito sa akin isang ordinaryong Martes ng gabi, habang kinukuskus ko ang mamahaling kaldero ng nanay ko pagkatapos ng isa na namang hapunan ng pamilya. Hindi ko matandaan kung kailan ako huling inimbitahan sa isang lugar na hindi inaasahang magtatrabaho ako. 3 taon na ang nakalipas, gumuho ang buhay ko. May kasintahan ako noon na si Mark sa loob ng 4 na taon. Pinag-usapan namin ang kasal, mga anak, ang kinabukasan. Tapos isang gabi, pinaupo niya ako at sinabi ang mga salitang hindi ko malilimutan. Mahal kita, Andy, pero parang hindi na ako in love sa'yo. Nandyan ka lang lagi. Palagi ka na lang nandyan. Palagi na lang nandyan. Parang muebles. Parang wallpaper. Pagkaalis niya, napadpad ako sa isang sanglaan sa bayan. Hindi ko alam kung bakit. Siguro naghahanap ako ng pampuno sa butas sa puso ko. Doon ko ito nakita. Isang Canon DSLR camera. Gamit na pero maayos pa. May presyong A9,000. Binili ko ito gamit ang perang dapat ay inipon ko. Wala akong pinagsabihan. Ang kamera na iyon ay naging lihim ko. Sinimulan kong kunan ng litrato ang mga bagay na hindi pinapansin ng karamihan. Mga matatandang babae sa sakayan ng bus. Ang mga pagod na mukha ng mga janitor sa gabi. Ang mga kalyadong kamay ng isang street vendor. Mga taong nilalagpasan lang ng tingin ng lipunan. Katulad ng pagtingin sa akin ng pamilya ko. Tinawag ko ang serye na Mga Babaeng Hindi Nakikita. Gumawa ako ng isang anonymous na Instagram account. Walang mukha, walang tunay na pangalan, mga litrato lang. Sa loob ng 3 taon, nakaipon ako ng 12,000 followers. Mga taong nakakakita ng nakikita ko. Mga taong nakakaintindi. Itinatago ko ang kamera na nakabalot sa isang lumang cashmere scarf sa likod ng aking aparador. Iyon lang ang tanging bagay na itinago ko para sa aking sarili. 3 linggo bago ang anniversary party ng mga magulang ko, nakatanggap ako ng isang email na muntik ko nang i-delete bilang spam. Mula ito sa isang gallery sa Baguio City, ang Coastal Light Gallery, na nagtatanong kung interesado akong pag-usapan ang aking mga gawa. Tinitigan ko ang email na iyon sa loob ng 20 minuto.
Bago ko napansin na nanginginig ang aking mga kamay. Pero hindi ako sumagot. Hindi pa. Dahil ang magagandang bagay ay hindi nangyayari sa mga taong tulad ko. May isang tao sa pamilya ko na talagang nakakakita sa akin. Ang pangalan niya ay Elena at siya ang mas nakababatang kapatid ng nanay ko. Si Tita Elena ang tinatawag ng nanay ko na disappointment ng pamilya. Hindi siya nag-asawa. Sinunod niya ang kanyang hilig sa paggawa ng palayok sa halip na kumuha ng totoong trabaho. 20 taon na ang nakalipas, lumipat siya sa Baguio para magbukas ng isang maliit na cafe na may pottery studio sa likod. Hindi pa rin siya pinapatawad ng nanay ko mula noon. Sinayang ni Elena ang kanyang potensyal. Madalas sabihin ng nanay ko, sana ay nagkaroon siya ng magandang buhay. Pero pinili niyang maglaro ng putik. Tinatawagan ko si Tita Elena tuwing linggo ng gabi, sa loob ng 7 taon. Si Tita Elena ang unang nakakita ng mga litrato ko. Pinadalhan ko siya ng isa lang, para subukan. At napaiyak ako sa kanyang tugon. Andy, ito ay pambihira. Mayroon kang talento. Wala pang nagsabi na pambihira ang anumang ginawa ko. Siya ang nag-udyok sa akin na magpatuloy sa pagkuha ng litrato sa pag-post. At siya ang 3 linggo bago ang anibersaryo ng mga magulang ko, ay nagsabi ng isang bagay na nagpabago sa lahat. Andy, sana hindi ka magalit, pero pinadala ko ang link ng Instagram mo sa isang kakilala ko, isang may-ari ng gallery sa Baguio. Ang pangalan niya ay Marco De Leon. Naghahanap siya ng mga bagong artist. Halos mabitawan ko ang telepono. Tita Elena, iyon ang gallery na nag-email sa akin. Alam ko, iha. Sinabi niya sa akin na gusto kanyang makausap tungkol sa isang solo exhibition. Katahimikan. Kumakabog ang puso ko. Pero, totoo yan? Totoong karir yan? Oo, totoo yan. Ang boses niya ay malumanay ngunit matatag. At karapat-dapat ka dyan. Hindi mo kailangan ang pahintulot ng sinuman para sundin ang gusto mo. Huli ko nang natutunan ang leksyon na yan. Hindi mo kailangang maging katulad ko. Nang gabing iyon, sinagot ko ang email ni Marco De Leon. Ngayon, hayaan ninyong dalhin ko kayo sa gabing nagpabago sa lahat. Isang milestone na karapat-dapat sa isang party. Ayon sa nanay ko, na nangangahulugang 30 bisita. Isang catered na menu na tutulungan kong ihanda para makatipid at isang gabi ng pagdiriwang sa 4 na dekada ng perpektong pagsasama ng pamilyang Reyes. Nagsimula ang paghahanda 1 linggo. Bago, kumuha ako ng 3 araw na leave mula sa aking mga accounting clients para tumulong mag-ayos. Nag-order ako ng mga bulaklak puting rosas at peonies ayon sa gusto ng nanay ko. Sinulat ko ng kamay ang 60 na place cards gamit ang calligraphy na pinilit niya. Nakipag-ugnayan ako sa caterer. Plinansya ang mga mantel at pinakintab ang mga Waterford crystal na baso na regalo sa kasal nila. 80 taon na ang nakalipas. Sa araw ng party, dumating ako ng 7 a.m. Naka-jeans at t-shirt ako dahil walang saysay na magbihis kung nasa kusina lang ako sa susunod na 10 oras. Pagsapit ng 6 MP, perpekto na ang itsura ng bahay. Kumikinang ang mga kandila sa bawat sulok. Ang hapagkainan ay nakalatag sa sala para sa 30 tao gamit ang pinakamagandang set ng plato ng nanay ko. Nagpalit ako ng isang simpleng itim na bestida. Walang magara, walang makakatawag pansin. Andy, naharang ako ng boses ng nanay ko sa hallway. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Nakakunot ang noo. Iyan ba ang isusuot mo? Itim naman po. Akala ko angkop. Sige na, pwede na yan. Huwag ka lang masyadong magpakita. Ngayong araw ay tungkol sa amin ng tatay mo. Tumango ako. Palagi akong tumatango. Nagsimulang dumating ang mga bisita ng 7. Ang mga lalaki ay naka-sports coat. Ang mga babae ay naka-cocktail dress. Ang mga dating kasamahan, kaibigan sa simbahan, mga kapitbahay na kasing linis ng sa amin ang mga hardin. 30 taong akala nila
ay kilala nila ang pamilyang Reyes. Walang sino man sa kanila ang tunay na nakakakilala sa akin. At sa loob ng 3 oras, hindi na iyon magiging mahalaga. Dumating si Michelle ng 7:10. Perpektong timing para sa maximum impact. Pumasok siya sa pinto, suot ang isang pulang wrap dress Diane von Furstenberg. Sabi niya sa sinumang magtanong. Kasama si Paulo, sa likod na naka-charcoal suit, at ang kanilang 2 anak, na parang mga modelo sa katalog. Nagmadali ang nanay ko para yakapin siya. Pinupuri kung gaano siya kaganda, kung gaano kagwapo si Paulo, at kung gaano ka-cute ang mga apo niya. Nanonood ako mula sa pintuan ng kusina, may hawak na tray ng brusketa. Lahat kayo, natatandaan niyo ba ang anak kong si Michelle at ang asawa niyang si Paulo? Anunsyo ng nanay ko sa buong silid. Partner na si Paulo sa Whitmore Associates. Ginawa siyang partner noong nakaraang taon. Proud na proud kami. Palakpakan, ngiti, pagbate. Hindi binanggit ng nanay ko na ako ang gumawa ng tax ni Paulo sa loob ng 30 taon, libre syempre. Umikot ako, dala ang mga pampagana, nagbuhos ng alak sa mga baso, at sumagot sa mga tanong ng mga bisitang hindi ako nakikilala. Taga-catering ka ba? Tanong ng isang babae habang kumukuha ng crab cake. Bago ako makasagot, lumitaw ang nanay ko. Ah, si Andy yan, yung isa ko pang anak. Tumutulong-tulong lang siya ngayong gabi. Ngumiti ang babae ng magalang at tumalikod. Hindi napansin ng nanay ko. Hindi niya kailanman napapansin. May isang pagkakataon, lumapit sa akin si Paulo habang malikot na karga si Sofia at hinihila naman ni Miguel ang kanyang jacket. Hoy! Kunin mo muna sila! Kailangan naming makipag-usap ni Michelle sa mga bisita. Hindi pwede bang pakialagaan? Hindi salamat. Kundi kunin mo sila. Parang nag-aabot lang ng bagahe. Kinuha ko sila. Pinakain ko sila ng hapunan sa kusina. Pinunasan ko ang mukha ni Sofia nang matapunan ng juice ang kanyang bestida. 3 beses kong kinwentuhan si Miguel para hindi siya tumakbo sa sala at manggulo sa party. Nang sa wakas ay lumabas ako. Dessert na ang inihahain. Wala pa akong kinakain buong araw. Walang nakaisip na itira ako ng pagkain. Dumating ang anunsyo ng 9. Pagkatapos ihain ang tiramisu ng nanay ko. Tumayo ang tatay ko. Kinakalembang ang kanyang baso ng champagne gamit ang tinidor. Natahimik ang silid. 30 mukha ang humarap sa kanya na may nag-aabang na mga ngiti. Gusto naming magpasalamat ni Teresa sa inyong lahat sa pagdalo ngayong gabi. Simula niya, ang boses ay mainit na may halong ensayadong karisma. 40 taon ng pagsasama, 4 na dekada ng pagbuo ng pamilyang ito, ng buhay na ito, ng tahanang ito. Nagniningning ang nanay ko sa tabi niya. Hinawakan ni Michelle ang kamay ni Paulo. Nakatayo ako malapit sa pintuan ng kusina. May hawak pa ring maruming plato ng dessert. At para ipagdiwang ang milestone na ito, patuloy ng tatay ko, mayroon kaming sorpresang anunsyo. Huminto siya para sa epekto. Kumislap ang mga mata ng nanay ko. Sa susunod na linggo, dadalhin namin ang buong pamilya sa Palawan. 1 linggo sa isang luxury resort sa El Nido, isang pangalawang selebrasyon para lang sa mga Reyes. Napuno ang silid ng mga bulungan ng paghanga. Ang ganda naman. Napakagandang regalo. Deserve nyo yan. Talagang tumili si Michelle. Dad, ang galing. Magugustuhan yan ng mga bata. May naramdaman akong gumaan sa aking dibdib. Ang buong pamilya. Ibig sabihin, kasama ako. Sa wakas, hindi ako magluluto, maglilinis, o mag-aalaga ng bata. Talagang isasama ako. Humakbang ako pasulong, pinayagan ang sarili ko ng isang maliit na ngiti. Mukhang napakaganda niyan. Anong oras ang flight natin? Ang tanong ay nanatili sa ere. Nagbago ang ekspresyon ng tatay ko. Sumulyap siya sa nanay ko. Mayroong dumaan sa pagitan nila. Isang tingin na nakita ko na ng 1,000 beses, pero ngayon ko lang naintindihan. Andy, sabi niya, nang dahan-dahan.
Hindi mo kailangang malaman ang oras ng flight. Natahimik ang silid. Hindi ang komportableng katahimikan ng pag-aabang, kundi ang tensyonadong katahimikan ng isang bagay na mali. Hindi ko po maintindihan. Narinig kong sabi ng sarili ko. Tumikhim ang tatay ko. Dahil hindi ka sasama, 30 pares ng mata. Ganoon karaming tao ang nanood habang sinasabi sa akin ng tatay ko na hindi ako kasama sa bakasyon ng pamilya. May kailangang maiwan, dagdag ng nanay ko, na para bang ito ang pinakalohikal na bagay sa mundo. Kailangan ni na Michelle at Paolo ng totoong bakasyon. Ibig sabihin, ikaw ang magbabantay sa mga bata. Pero, simula ko. Andy, sa totoo lang, tumalas ang tono ng nanay ko. Wala ka namang importanteng ginagawa. Si Michelle ay nagtatrabaho ng husto. Deserve niya ng pahinga. Si Michelle ang nagtatrabaho ng husto. Si Michelle na hindi na nagtrabaho simula nang ipanganak si Miguel. Si Michelle na mayaya 3 araw sa isang linggo at nagrereklamo pa rin na pagod. 1 linggo lang naman, dagdag ni Paulo. Hindi man lang tumitingin sa akin. Mahal ka ng mga bata. Nakatayo lang ako roon sa aking simpleng itim na bestida, may hawak na maruming plato, habang 30 tao ang nanonood sa akin na itinatanggi ng sarili kong pamilya. Ang ilan sa kanila ay mukhang hindi komportable. Karamihan sa kanila ay tumingin na lang sa ibang direksyon. Isang babae, hindi ko alam ang pangalan, ay bumulong sa kanyang asawa. Nahuli ko ang mga salitang, "Kawawa naman!" Siguro sanay na siya diyan. Nanginginig ang baso ng champagne sa kamay ko. Ibinaba ko ang plato, ibinaba ko ang baso dahil hindi ko mapagkakatiwalaan ang sarili kong hindi ito mabitawan. Siyempre po, narinig kong sabi ng sarili ko, naiintindihan ko. Ngumiti ako. Ang ngiting natutunan kong isuot pagkatapos ng 32 taon ng pagiging tagatulong, ang hindi nagrereklamo. Ang palaging nandyan lang, pero may isang bagay sa loob ko na sa wakas ay nabasag. Hindi sira, basag, tulad ng isang fault line na gumagalaw bago ang isang lindol. Nagpaalam ako at pumunta sa kusina. Sumandal ako sa counter at ipinikit ang aking mga mata. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, nagsimula akong gumawa ng ibang uri ng plano. Nagpatuloy ang party na wala ako. Siyempre, nagpatuloy ito. Nanatili ako sa kusina, mekanikal na naghuhugas ng mga plato, habang ang tawanan at kuwentuhan ay umaabot mula sa sala. May isang punto. Lumitaw si Michelle. Ang kanyang pulang bestida ay dumadampi sa hamba ng pinto. "Andi, huwag ka nang malungkot," sabi niya. Inaabot ang braso ko. "Alam mo na, kailangan talaga namin ni Paolo ng oras na ito para sa aming dalawa. Nakaka-stress talaga nitong huli dahil sa mga bata." Nagpatuloy ako sa paghuhugas. Naiintindihan ko. "Tsaka, ang galing mo kina Miguel at Sofia. Halos hindi nila mapapansin na wala kami." Nagbanlaw ako ng isang baso ng champagne. Inilagay sa drying rack, walang sinabi. Bumuntong hininga si Michelle sa paraan na palagi niyang ginagawa kapag sa tingin niya ay nagiging mahirap akong kausap. "Tingnan mo, 1 linggo lang naman to at wala ka namang boyfriend o kung ano pa mang nakatali sa'yo. Flexible ang schedule mo." Flexible? Ang salitang iyon na naman. Na para bang walang halaga ang oras ko dahil ako ang pumipili kung paano ito gugugulin. Gumawa ng listahan si Paolo. Patuloy niya. Inilalabas ang kanyang telepono. Mga schedule nila, food allergies. Hindi pwede si Sofia sa strawberries, tandaan mo? At may bago sa tainga ni Miguel. Baka kailanganin niya ng drops. Ite-text ko sa'yo lahat. Hindi siya nagtanong kung payag ako. Inakala na lang niya. Doon lumitaw si Paolo. Niluluwagan ang kanyang kurbata. "Ayos na? Magaling. Maaga kaming aalis bukas para mag-impake. Michelle, gusto ng nanay mo ng litrato bago tayo umalis." Umalis sila bago pa ako makasagot. Hindi naman sa sasagot ako. Hindi naman sa ginawa ko na iyon dati. Pero habang nakatayo ako roon mag-isa sa kusina ng nanay ko,
Nakatitig sa listahan ng mga tagubilin na kadarating lang sa text ni Michelle. Isang malinaw na isipan ang nabuo sa aking isip. Hindi nila ako tinitingnan bilang pamilya. Tinitingnan nila ako bilang staff. At ang staff ay pwedeng mag-resign. Halos hating gabi na nang makita ko ang mga email. Ang mga huling bisita ay sa wakas umalis na. Ang mga magulang ko ay natulog na. Pagod sa pagtanggap ng 40 taon, na halaga ng pagbati, nag-iisa ako sa sala, nagtutupi ng mga mantel, nang mapagtanto kong kailangan kong magpadala ng file sa isang kliyente na inurong ko ang deadline para sa party na ito. Nasa bahay ang laptop ko, ang sananay ko ay nasa counter ng kusina. Hindi naman siya magagalit. Sabi ko sa sarili ko, hiniram niya ang mga gamit ko ng 1,000 beses nang hindi nagpapaalam. Binuksan ko ang laptop. Bukas na ang Safari. At naroon, ang Gmail ng nanay ko. Naka-login pa. Dapat ay nag-click na ako palayo kaagad. Dapat ay hindi ko pinakialaman. Pero nakita ko ang pangalan ko sa subject line ng isang kamakailang thread. Re. Palawan Arrangements. Andy Situation. Lumutang ang daliri ko sa trackpad. Alam kong hindi dapat. Alam kong masasaktan ako sa anumang makikita ko. Nag-click pa rin ako. Ang thread ay sa pagitan ng nanay ko at ni Michelle. Nagsimula 1 linggo bago ang party. Mula kay Teresa Reyes para kay Michelle Suarez. Iwanan na lang natin si Andy para magbantay sa mga bata. Wala naman siyang importanteng ginagawa. Tama si Paulo. Para kang may libreng katulong. Dapat pa nga siyang magpasalamat. At binibigyan natin siya ng gagawin. Areng, sagot ni Michelle. Agree ako diyan. Masiguro magiging pakinabang siya sa wakas. Nakakawa, kaysa, pero at least, paper sa atin. Binasa ko ang mga salitang iyon ng 3 beses para masigurado kong naintindihan ko. Libreng katulong. Dapat pa nga siyang magpasalamat. Nakakaawa. Kumuha ako ng mga screenshot. Anyan ka ama? In-email ko sa sarili ko. Binyura ko ang email ko mula sa sent folder at ni-clear ang browser history. Tapos umupo ako sa madilim na kusina ng nanay ko sa bahay. Kung saan ako lumaki. At sa wakas ay hinayaan kong maintindihan kung ano talaga ako para sa kanila. Nag-drive ako pa uwi ng 1:00 ng umaga sa mga kalyeng walang tao. Maliit ang apartment ko. Isang 1-bedroom sa isang gusaling hindi pa na-update mula noong 90s. Beige na carpet, puting pader, mga gamit na second-hand. Tinawag itong nakakalungkot ng nanay ko noong minsan siyang bumisita. Pero sa akin ito, ang tanging espasyo kung saan ako makakahinga. Umupo ako sa dilim ng matagal, nakatitig sa aking telepono. Nagniningning sa screen ang email mula kay Marco De Leon, yung sinagot ko, pero hindi na sinundan. Nagpalitan kami ng ilang mensahe tungkol sa isang posibleng pagkikita. Gusto niyang makita ang buo kong portfolio ng personal. Excited siya sa serye. Pwede akong pumunta. Pwede talaga akong pumunta. Kinuha ko ang telepono ko at tinawagan ang tanging taong makakaintindi. Sumagot si Tita Elena sa pangalawang ring. Kahit hating gabi na. Andy, anong problema? Kinwento ko sa kanya ang lahat. Ang anunsyo, ang kahihiyan, ang mga email. Pumiyok ang boses ko nang 1 beses lang nang basahin ko nang malakas ang mga salitang libreng katulong. Nang matapos ako, may katahimikan sa linya. Tapos sinabi ni Tita Elena ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Andy, mayroon akong bakanteng kwarto sa itaas ng cafe. Kailangan ko rin ng tulong sa morning shift. At yung gallery? 20 minuto lang mula sa lugar ko. Tita Elena, hindi ko pwedeng basta na lang. Oo, pwede. Pwede kang umalis. Pwede mong piliin ang sarili mo sa wakas. Ang tanging pumipigil sa'yo ay ikaw. Ibinaba ko ang telepono ng to. Nang umaga, pagsapit ng 6, nagsimula na akong mag-impake. 3 maleta, ang aking camera equipment, ang aking laptop, ang cashmere scarf, na bumalot sa aking Canon sa loob ng 3 taon. Iniwan ko ang world's best tita
na apron. Sa unang pagkakataon sa 32 taon, pinipili ko ang aking sarili. Kung umabot ka hanggang dito, may itatanong ako sa iyo. Kailanman ba ay kinailangan mong pumili sa pagitan ng iyong pamilya at ng iyong sarili? Nakatayo ka na ba sa isang sangang daan kung saan ang pananatili ay nangangahulugang pagkawala ng iyong pagkatao? Sabihin mo sa akin sa mga komento, ano ang gagawin mo? Mananatili ka ba at magtitiis o aalis ka? At kung mahalaga sa iyo ang kwentong ito, pakipindot ang like button na iyan. Ngayon, hayaan ninyong ikwento ko kung ano ang nangyari nang sabihin kong aalis na ako. 2 araw bago ang biyahe ng pamilya ko sa Palawan, nag-drive ako papunta sa bahay ng mga magulang ko sa huling pagkakataon. Nasa sala ang nanay ko. Nag-aayos ng mga damit para sa bakasyon. Nakaupo si Michelle sa sofa. Nag-i-scroll sa mga review ng resort. Nasa itaas si Paulo. Malamang ay may work call. Nagbabasa ng dyaryo ang tatay ko sa kanyang armchair. Gaya ng lagi niyang ginagawa presente sa katawan, wala sa atensyon. May kailangan po akong sabihin sa inyo, sabi ko mula sa pintuan. Halos hindi tumingala ang nanay ko. Kung tungkol sa schedule ng mga bata, pinadala na sa iyo ni Michelle. Hindi po tungkol dyan. Pinatatag ko ang aking boses. Hindi ko po babantayan ang mga bata, hindi po ako available. Nakuha ko ang atensyon nila. Napatigil ang ulo ni Michelle. Huminto ang mga kamay ng nanay ko sa isang tumpok ng mga sundress. Anong ibig mong sabihin na hindi available? Tanong ng nanay ko. Mayroon po akong work opportunity sa Baguio. Aalis ako bukas. Baguio? Ibinaba ng tatay ko ang kanyang dyaryo. Anong klaseng work opportunity? Professional po. Isang bagay na matagal ko nang pinagtatrabahuhan. Hindi ko sila utang ng mga detalye. Wala akong utang na anuman sa kanila. Kumunot ang mukha ni Michelle. Andy! Seryoso ka ba? Umaasa ako sa'yo. Pinlano na nating lahat ito. Pinlano ninyo sa paligid ko. Nang hindi ako tinatanong, sabi ko ng mahinahon, hindi ko kakanselahin ang buhay ko dahil inakala ninyong wala akong buhay. Ang katahimikan ay nakakabingi. Tapos, tumayo ang nanay ko, ang boses ay kasing lamig ng Enero. Napaka-selfish mo, Andy. Kailangan ni Michelle ng tulong mo. Pamilya muna, ulit ko. Maliban na lang kung tungkol sa pag-imbita sa akin sa Palawan. Bumukas ang bibig niya, tapos nagsara. Sa wakas, walang masabi si Teresa Reyes, tumikhim ang tatay ko. Kung aalis ka, huwag mong asahan na tatanggapin ka namin pabalik ng buong puso. Naiintindihan ko po, sabi ko. At sa unang pagkakataon, sinsero ako. Ang sumunod na 24 na oras ay isang masterclass sa emotional manipulation. 6 na beses tumawag ang nanay ko. Bawat voicemail ay mas madrama kaysa sa nauna. Sinisira mo ang pamilyang ito, Andy. Sana makaya mong mabuhay ng daladalayan. Nalulungkot ang tatay mo. Halos hindi siya kumain ng hapunan. Umiyak si Michelle buong gabi. Tanong ng tanong ang mga bata kung saan pupunta si Tita Andy. Iba naman ang atake ni Michelle. Weaponized vulnerability. Hindi ko maintindihan kung bakit mo to ginagawa sa akin. Kapatid mo ako. Wala ka bang pakialam sa amin? At pagkatapos, ang text na halos sumira sa akin. Mag-isa ka lang natatanda, alam mo ba yon? Katulad ni Tita Elena. Yan ba ang gusto mo? Tinitigan ko ang mensaheng iyon nang matagal. Katulad ni Tita Elena. Ginamit nila itong insulto. Ginamit nila para takutin ako. Pero si Tita Elena ay may sariling negosyo, sariling sining, sariling buhay na binuo ayon sa sarili niyang kagustuhan. Masaya si Tita Elena. Siguro ang maging katulad ni Tita Elena ay hindi isang banta. Siguro isa itong pangako. Pinatay ko ang telepono ko. Ang huling ginawa ko bago umalis ng Maynila ay maglakad sa aking walang lamang apartment. 3 maleta sa tabi ng pinto. Lahat ng iba pa ay maiiwan. Ang second-hand na sofa, ang beige na carpet, ang buhay na ipinamuhay ko para sa iba. Ipinidikit ko ang aking ekstrang susi sa isang sobre
at isinilid sa ilalim ng pinto ng aking landlord. Month-to-month lease, bayad hanggang katapusan ng Enero, malinis na pag-alis. Ikinarga ko ang kotse ko habang sumisikat ang araw. Ang aking Honda Civic, 10 taong gulang at maaasahan, ang parehong kotse na ikinahiya ng nanay ko sa loob ng maraming taon. Ito ang magdadala sa akin sa isang bagong buhay. Hindi ako lumingon habang paalis ako sa parking. Ang biyahe mula Maynila hanggang Baguio ay tumatagal ng halos 5 hanggang 6 na oras kung dire-diretso. Kumuha ako ng isang buong araw, humihinto sa mga kainan kung saan walang nakakakilala sa akin. Sa may NLEX, huminto ako sa isang rest stop at umupo lang doon, pinapanood ang paglubog ng araw na nagpinta sa mga palayan ng kulay ginto at rosas. Kinunan ko ito ng litrato, ang una kong kuha bilang isang malayang babae. Sa ikatlong araw ng aking pag-alis, nag-vibrate ang telepono ko dahil sa text ni Michelle. Binuksan ko ito para tingnan ang direksyon. Sabi ni Mama, kung wala ka pa sa bahay pagbalik namin galing Palawan, itatakwil ka na niya. Binasa ko ito ng isang beses, tapos binura ko. Parang patay na rin naman ang turing niya sa akin. At least ngayon, buhay ako sa ibang lugar. Tinawagan ko si Tita Elena mula sa isang gasolinahan sa Tarlac. Mga 2 oras na lang po ako, sabi ko. Handa na ang kwarto mo. Bagong kumot, tanaw ang mga puno, at gusto kang makilala ni Marco bukas ng hapon kung kaya mo. Kinabahan ako. Bukas agad? Ang bilis naman po. Andy, mainit ang boses niya. Tiyak, 3 taon kang naghintay para dito. Hindi ito mabilis. Ito ay sa wakas. Nang makapasok ako sa Cannon Road, may nagbago sa loob ko. Ang mga pine trees ay lumitaw sa paligid, matatayog at walang katapusan. Ibinaba ko ang bintana at nilanghap ang malamig na hangin ng bundok sa unang pagkakataon. Umiyak ako noon, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa, sa napakatinding pakiramdam ng posibilidad. Pagsapit ng 7 ng gabi, pumasok ako sa driveway ng The Ceramic Cup, ang cafe at pottery studio ni Tita Elena sa Baguio City. Naghihintay siya sa porch, nakabukas ang mga braso. Welcome home, sabi niya. At sa unang pagkakataon sa 32 taon, naramdaman kong may tahanan ako. Ang Baguio City ay isang lugar na parang hindi totoo sa una. Mga bahay na parang galing sa storybook, mga art gallery sa bawat kanto, at hamog na gumugulong sa mga puno ng pino. Ang buong siyudad ay parang isang pinturang pinangarap. At naging totoo, ang cafe ni Tita Elena ay nasa isang tahimik na kalye. 2 kanto mula sa Burnham Park. The Ceramic Cup, nakasulat sa kamay na signboard, asul na mga bintana at mga window box na puno ng lavender. Nasa likod ng gusali ang pottery studio, kung saan siya nagtuturo ng klase at nagbebenta ng kanyang mga gawa sa mga turistang napapadaan para magkape. Nasa itaas ang kwarto ko. Maliit pero maliwanag. Isang kama na may puting kumot, isang mesa sa tabi ng bintana, at isang tanawin ng mga puno ng pino na nagpapasikip sa aking dibdib sa isang damdaming hindi ko mapangalanan. Magtatrabaho ka sa morning shift, paliwanag ni Tita Elena habang naghahapunan kami noong unang gabi. 6 hanggang tanghali. Pagkatapos noon, sayo na ang oras mo. Hindi ko po alam kung paano magpapasalamat sa inyo. Iwinagayway niya ang kanyang kamay. Huwag mo akong pasalamatan. Magtayo ka lang ng sarili mo. Sapat na, yun na, bayad. Nagsuot ako ng apron, hindi yung world's best tita na iniwan ko. Isang simpleng canvas apron lang na may bordang, the ceramic cup sa asul na sinulid, at natutong gumawa ng pour-over coffee. Dumarating at umaakas ang mga customer. Mga taga roon na kilala si tita sa pangalan. Mga turistang nabighani sa homemade scones. Kumuha ako ng mga order. Nagpunas ng mga mesa, nakipag-usap sa mga estrangherong walang ideya na tumakas ako mula sa buong buhay ko, 5 araw na ang nakalipas. Pagsapit ng tanghali,
Kumita ako ng GN750 sa tips. Mas marami akong ngumiti kaysa sa mga nakaraang buwan. At alas, dos, may appointment ako sa Coastal Light Gallery. Naligo ako, nagbihis ng pinakamagandang bestida na dala ko, at naglakad ng 3 kanto para makilala ang lalaking maaaring magbago sa lahat. Si Marco De Leon ay hindi tulad ng inaasahan ko. Inakala ko'y isang taong nakakatakot, nakaslick back ang buhok, naka-designer suit, ang tipo ng gallery owner na nagpapaliit sa mga artist. Sa halip, ang lalaking sumalubong sa akin sa Coastal Light Gallery ay matangkad at mukhang mabait. May pilak na buhok at palangiting mga mata. Nakasuot siya ng linen shirt, nakatupi ang manggas, at ngumiti na parang matagal na kaming magkaibigan. Andrea Reyes, sabi niya. Kinakamayan ako. Marami nang naikwento si Elena tungkol sa'yo, pero ang mga gawa mo ang nagsasalita para sa sarili nila. Dinala niya ako sa loob ng gallery. Puting pader, natural na ilaw, mga litrato, at pinta na maingat na nakadisplay. Ito ay isang seryosong lugar. Isang lugar kung saan mahalaga ang sining. Tiningnan kong mabuti ang iyong Instagram. Patuloy ni Marco. Ang mga babaeng hindi nakikita series ay pambihira. May katotohanan sa mga larawang iyon na inaabot ng dekada para makuha ng karamihan sa mga photographer. Hindi ko alam ang sasabihin. Hindi ko pa narinig na may naglarawan sa aking gawa sa ganoong paraan. Ito, huminto siya sa harap ng isang malaking monitor na nagpapakita ng aking portfolio. Nasa screen ang isang litratong kinuha ko, 2 taon na ang nakalipas. Isang matandang babae na nag-iisa sa sakayan ng bus. Ang kanyang mukha ay isang mapa ng mga linya at tahimik na dignidad. Ito ang nag-udyok sa akin na kontakin ka. Mayroong isang bagay sa kanyang mga mata. Pagtitiis siguro o pagtanggap. Nakakadurog ng puso. Naghihintay po siya ng bus na laging huli. Sabi ko ng mahina. 40 minuto na siyang nakatayo roon. Walang huminto para mag-alok ng tulong. Dahan-dahang tumango si Marco. Nakikita mo ang mga tao, Andy. Talagang nakikita mo sila. Isang biyaya yan. Humarap siya sa akin. At ang kanyang mga susunod na salita ay parang isang susi na umiikot sa isang kandado. Gusto kitang alukin ng isang solo exhibition. 15 piraso. Magbubukas sa loob ng 6 na linggo. Kami ang sasagot sa pag-print, pag-frame, at marketing. Sa'yo ang 60% ng lahat ng benta. Pinirmahan ko ang kontrata isang Martes ng hapon. Nakaupo sa mesa ni Marco habang pumapasok ang sikat ng araw sa mga bintana ng gallery. Simple lang ang dokumento. 15 litrato. Opening night na nakatakda sa huling bahagi ng Agosto. Ang Coastal Light Gallery ang hahawak sa mga gastos sa produksyon, pag-print, pag-frame, instalasyon, mga materyales sa marketing. Tatanggap ako ng 60% ng lahat ng kita sa benta, habang 40% ang mananatili sa gallery bilang komisyon. Standard terms? Siguro ni Marco. Patas na kasunduan. Pero habang binabasa ko ang mga pahina, nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Huwag kang magmadali, marahang sabi ni Marco. Malaking hakbang ito. Hindi ang mga tuntunin sa negosyo ang nakapagpabigla sa akin. Ito ay ang makita ang pangalan ko na nakaprint sa opisyal na tipo artist. Andrea Reyes. Isang legal na dokumento na kumikilala na may halaga ang aking gawa, na may halaga ako. Naisip ko ang lahat ng beses na ginawa ko ang buwis ng pamilya ko nang walang pasasalamat, lahat ng party na inorganisa ko nang walang pagkilala, lahat ng oras na ginugol sa pag-aalaga ng mga bata na lalaking hindi malalaman kung gaano karami ang ibinigay ko. Ni minsan ay hindi lumitaw ang pangalan ko sa anumang bagay na nagdiriwang sa aking kontribusyon hanggang ngayon. Ang pamagat ng exhibition, sabi ni Marco, itinuturo ang isang linya malapit sa ibaba. Gusto ko ang iyong pag-apruba. Iminumungkahi namin ang mga babaeng hindi nakikita, mga larawan ng mga nalilimutan,
Mga babaeng hindi nakikita. Perpekto po, bulong ko. Pinirmahan ko ang aking pangalan sa linya. Pinirmahan din ni Marco bilang saksi. Ninotaryo ang dokumento ng kanyang assistant, isang batang babae na nagngangalang Julia, na tinatakan ang mga pahina ng may opisyal na katumpakan. Nang matapos, inabot sa akin ni Marco ang aking kopya. Congratulations, Andy! Opisyal ka ng isang represented artist. Lumabas ako sa gallery na iyon hawak ang kontrata sa aking dibdib. Pisikal na patunay na hindi ako wala, na hindi ako kailanman naging wala. Sa loob ng 3 taon, may binuo ako sa mga anino. Ngayon, sa wakas, lalabas na ito sa liwanag. Habang binubuo ko ang aking bagong buhay sa Baguio, natutuklasan ng aking pamilya kung ano talaga ang ibig sabihin ng aking pagkawala. Hindi ko personal na nasaksihan ang mga pangyayaring ito. Siyempre, nalaman ko na lang ito kalaunan. Pinagtagpi-tagpi, mula sa mga voicemail, text, at isang napaka-awkward na tawag mula sa aking ama. Tila isang sakuna ang Palawan. Dahil wala ako roon para mag-alaga ng bata, hindi nakaranas sina Michelle at Paulo ng kahit isang hapunan para sa mga matatanda lamang. Nagtantrum si Miguel sa beach dahil walang nakakaalala na dalhin ang kanyang espesyal na balde para sa sandcastle, isang bagay na lagi kong naaalala. Nagkaroon ng impeksyon sa tainga si Sofia sa 3 araw at walang makahanap ng numero ng pediatrician dahil ako palagi ang nagtatago ng mga medical information. Ginugol ng nanay ko ang halos buong biyahe sa pagrereklamo na hindi gaanong maasikaso ang staff ng resort. 3 beses siyang tumawag sa concierge para magreklamo tungkol sa turn-down service. 2 beses niyang isinauli ang kanyang Mai Tai. Hindi ito nakaka-relax, sabi niya raw. Sino ba ang nagplano ng biyaheng ito? Ang aking ama? Sa kanyang karunungan, ay hindi ipinaalala sa kanya na siya mismo ang nagplano nito. Nagsimulang dumating ang mga text sa 4 na araw. Andy, nasaan ang mga medical record ng mga bata? Andy, ano ang bedtime routine ni Miguel? Ayaw niyang matulog. Andy, walang kids menu ang restaurant. Ano ang kakainin nila? Hindi ako sumagot. Masyado akong abala sa pagprint ng mga prueba sa isang photography lab sa Baguio. Pagpili ng mga frame at pakikipagpulong sa isang journalist mula sa isang local lifestyle magazine na gustong mag-interview sa akin. Pero heto ang isang bagay tungkol sa pagkawala. Tinuturuan nito ang mga tao kung ano ang kanilang binabaliwala. Sa 6 na araw ng kanilang bakasyon sa Palawan, ginawa ni Michelle ang isang bagay na hindi pa niya nagawa dati. Hinanap niya ang pangalan ko sa Google. At sa unang pagkakataon, may natagpuan siyang iba, maliban sa isang blankong pahina. 6 na linggo pagkatapos, nakatayo ako sa gitna ng Coastal Light Gallery at hindi makapaniwala na totoo ito. 15 sa aking mga litrato ang nakasabit sa mga pader, bawat isa ay nakaprint ng malaki at nakaframe sa simpleng itim. Nagniningning ang gallery sa malambot na ilaw. Isang string quartet ang tumutugtog sa isang sulok ideya ni Marco. Hindi akin. Isang bartender na nakaputing damit ang nagsasali ng champagne. 50 bisita ang gumagalaw sa espasyo mga lokal na artist na nakilala ko sa pamamagitan ni Tita Elena, mga kolektor na inimbitahan ni Marco, at ang journalist mula sa lifestyle magazine na nagsusulat na ng mga tala. Mga taong dumating para partikular na makita ang aking gawa. Ang aking gawa sa mga pader ng gallery na may mga presyo na nakakahilo. Nakasuot ako ng isang navy blue na bestida. Simple, elegante, walang sumisigaw ng atensyon. Nakalugay ang buhok ko sa unang pagkakataon sa matagal na panahon. Naglagay pa ako ng lipstick. Isang bagay na bihirang-bihira kong gawin. Lumitaw si Tita Elena sa tabi ko, nag-abot ng isang baso ng champagne sa aking kamay. Anong nararamdaman mo? Kinakabahan po. Pag-amin ko. Paano kung walang bumili? Mayroon nang bumili. Itinuro niya ang isang babae
na nakaperlas, sinusuri ang sentro ng aking exhibition ang litrato sa sakayan ng bus ang nakakuha ng atensyon ni Marco. Isang maliit na pulang tuldok ang lumitaw sa placard sa tabi nito. Si Senyora Villaflor yan. Pag-aari niya ang kalahati ng sining sa rehiyong ito. Binili niya lang ang piyesang iyan sa halagang 150,000. 150,000 para sa isang bagay na nilikha ko. Andy, lumapit si Marco, nakangiti ng malapad. Gusto kitang ipakilala sa isang tao mula sa magazine. Kinokonsidera ka nila para sa cover feature sa susunod na buwan. Cover feature. Cover ng magazine. Ang mukha ko, ang pangalan ko, ang kwento ko, lahat nakaprint. Nasa kalagitnaan ako ng pagpapakilala nang bumukas ang pinto ng gallery at gumuho ang mundo ko. Pumasok sina Michelle at Paulo. Sunog pa rin sa araw mula sa Palawan. Mukha silang wala sa lugar. Nakasuot si Michelle ng isang floral sundress na mas bagay sa isang beach brunch kaysa sa isang art opening. Hawak ni Paulo ang kanyang telepono. Nakakunot na ang noo sa isang bagay sa screen. Pareho nilang tiningnan ang silid na may ekspresyong kilala ko ang itsura ng pamilya ko tuwing nakakatagpo sila ng isang bagay na hindi nila maintindihan. Tapos, nakita ako ni Michelle. Andy! Nagmadali siyang lumapit. Nakabukas ang mga braso na para bang muli kaming nagkita matapos ang isang mahabang paghihiwalay na labis niyang ikinalungkot. Diyos ko! Nag-alala kami sa'yo! 50 bisita ang lumingon. Ang string quartet ay bahagyang natigilan bago magpatuloy. Michelle, pinanatili kong kalmado ang aking boses. Hindi ko ito inaasahan. Kailangan naming pumunta. Malaki ang mga mata niya. Taimtim? Lumipad kami kahapon. Nahanap ni Mama ang Instagram mo. Tinatawagan niya ang lahat para mahanap ka. Lumitaw si Paulo sa likod niya. Tumatango sa akin na parang mga kasosyo kami sa negosyo. Andy, maganda ang lugar. Isang gallery ito, sabi ko. Ang opening ng gallery ko? Sa totoo lang, kumurap si Michelle, tinitingnan ang mga litrato sa mga pader sa unang pagkakataon. Tinitingnan ang mga bisita, ang champagne, ang mga presyo. Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito? Ang boses niya ay tunay na naguguluhan. Kailan ka pa gumagawa nito? 3 taon na. Hindi mo naman tinanong kung ano ang ginagawa ko sa libreng oras ko. Biglang lumitaw si Tita Elena sa siko ko. Isang tahimik na pader ng suporta. Sa kabilang dako ng silid, maingat na nagmamasid si Marco. Handang mamagitan kung kinakailangan. Lumapit si Michelle. Ibinaba ang kanyang boses. Andy, may balita ako. Buntis ulit ako. Pangatlo na. At kailangan talaga kitang umuwi. Sobrang abala si Paulo sa trabaho. Hindi nakakatulong si Mama sa mga bata. Kailangan kita. Ayan na. Hindi isang paghingi ng tawad. Hindi isang pagbati sa exhibition. Puro pangangailangan lang. Palaging kanilang pangangailangan. Ang mga salita ay nanatili sa pagitan namin. Kailangan kita. Ilang beses ko nang narinig ang pariralang iyon. Ilang beses ko nang binitiwan ang lahat. Inayos ang buhay ko. Ginawang maliit ang sarili ko para magkasya sa espasyong inukit nila para sa akin. Michelle, sabi ko nang mahina. Nasa gitna ako ng opening night ko. Alam ko. At maganda ito. Talaga? Iwinagayway niya ang kanyang kamay sa gawa ng buhay ko na para bang isang cute na hobby lang. Pero pwede nating pag-usapan yan mamaya. Sa ngayon, kailangan kong malaman kung kailan ka babalik. Hindi na siya babalik. Ang boses ni Tita Elena ay tumagos na parang isang talim. Dito na siya nakatira ngayon. Humakbang si Paulo. May bahid ng inis sa kanyang mukha. With all due respect, Tita Elena, usapang pamilya ito. Usapang pamilya? Tumawa si Tita Elena. Isang maikli, matalas na tunog. Ang ibig mong sabihin, ang pamilyang hindi siya isinama sa bakasyon at tinawag siyang libreng katulong sa mga email
na hindi niya dapat makita? Namutla si Michelle. Sa paligid namin, huminto na ang mga bisita sa pagpapanggap na hindi sila nakikinig. Ang journalist, mula sa lifestyle magazine, napansin kong mabilis na gumagalaw ang kanyang panulat sa kanyang notepad. Hindi yan. Hindi namin sinadya yon. Nauutal na sabi ni Michelle. Paano niyo nga ba ito sinadya? Nagmula ito kay Senyora Villaflor, ang kolektor na kadarating lang bumili ng aking litrato. Nakatayo siya sa malapit, may hawak na champagne, pinapanood ang eksena nang may hindi maitatagong interes. Pasensya na, mahigpit na sabi ni Paulo. Sino po kayo? Isang taong nagbayad lang ng 150,000 para sa sining ng binatang babaeng iyan, tumango si Senyora Villaflor sa aking litrato sa sakayan ng bus. At isang taong napaka-curious kung bakit iniisip ng kanyang pamilya na dapat niyang iwanan ang kanyang karera para maging isang yaya. Ang temperatura sa silid ay bumaba ng 10 degrees. Tiningnan ako ni Michelle, may desperasyon sa kanyang mga mata. Andy, pakiusap, mag-usap tayo ng pribado. Hayaan ninyo akong huminto sandali rito. Kung dumating ang pamilya mo sa pinakamahalagang gabi ng iyong buhay, hindi para magdiwang, kundi para hilahin ka pabalik sa isang buhay kung saan hindi ka nag-exist. Ano ang sasabihin mo? Sabihin mo sa akin, sa mga komento. Gusto ko talagang malaman. At kung gusto mong marinig ang susunod na nangyari, siguraduhin nakasubscribe ka para wala kang mamiss. Ngayon, hayaan ninyong sabihin ko kung ano ang sinabi ko. Hindi ako umatras sa isang sulok. Sa loob ng 22 taon, ginawa kong maliit ang aking sarili. Bumulong ako, umangkop, naglaho. Hindi ngayong gabi, humakbang ako pasulong sa gitna ng sarili kong eksibisyon at nagsalita ng malinaw para marinig ng lahat. Michelle, naiintindihan kong buntis ka. Congratulations. Mula sa puso. Pero hindi ako babalik sa Maynila para maging tagapag-alaga ng anak mo. Andy, hindi pa ako tapos. Hindi nanginig ang boses ko. Pwede kang kumuha ng yaya. Pwede kang kumuha ng 2. Sapat ang kinikita ni Paulo sa Whitmore Associates at hindi ka naman kailanman nahirapang gumastos ng pera. Ang hindi mo pwedeng gawin ay kunin ako bilang empleyado dahil hindi ako kailanman binayaran. Bumukas ang bibig ni Michelle, tapos nagsara. Sa paligid namin, ramdam kong nakatutok ang mga bisita sa gallery. Hindi ito isang hobby. Patuloy ko, itinuturo ang mga pader. Ito ang trabaho ko. Binuo ko ito sa loob ng 3 taon, habang inaakala ng lahat sa pamilya natin na wala akong importanteng ginagawa. At para malinaw, itinuro ko ang litratong binili ni Senyora Villaflor. Ang piyesang iyan ay nabenta lang sa halagang 150,000. Nakabenta ako ng 4 na piraso na nagkakahalaga ng 4,000. May halaga ang trabaho ko. May halaga ako. At hindi ko itatapon iyon para bumalik sa pagiging libreng katulong. Katahimikan. Ganap na katahimikan. Umubo si Paulo nang hindi komportable. Napupuno na ng luha ang mga mata ni Michelle. Totoong luha sa pagkakataong ito. Naisip ko, hindi ang uri ng pag-arte. Tapos nagsimulang pumalakpak si Marco. Sumunod si Tita Elena. Itinaas ni Senyora Villaflor ang kanyang baso ng champagne sa isang tahimik na pagpupugay. Isa-isa, sumunod ang ibang mga bisita. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa gallery, hindi para sa aking mga litrato, kundi para sa akin. Para sa sandaling sa wakas, ay tumayo ako at sinabing, tama na. Hindi ako ngumiti nang may tagumpay. Hindi ako nagyabang. Tiningnan ko lang ang kapatid ko at sinabing, sana, maging maayos ang pagbubuntis mo. Tunay kong inaasam iyan. Tapos tumalikod ako at umalis. Bumukas muli ang pinto ng gallery, makalipas ang 20 minuto. Nasa kalagitnaan ako ng pakikipag-usap sa journalist ng magazine nang makita ko sila, ang aking mga magulang, nakatayo sa pasukan, na para bang lumitaw sila mula sa isang bangungot. Nakasuot ang nanay ko ng kanyang Burberry trench coat, yung itinatabi niya para sa mahahalagang okasyon.
Nakatayo ang tatay ko sa likod niya na naka-blazer. Mukhang hindi komportable at wala sa lugar. Tiningnan nila ang silid hanggang sa matagpuan ako ng kanilang mga mata. Naglakad si Teresa Reyes sa aking gallery na parang pag-aari niya ito. Andy, ang boses niya ay may parehong tono na ginamit niya noong 8 taong gulang ako at nakapagkalat ako ng putik sa kanyang malinis na sahig. Kailangan nating mag-usap. Itinaas ng journalist ang isang kilay. Nagpaalam ako at lumapit para harangin ang aking mga magulang bago pa sila makagawa ng isa pang eksena. Nag-abala pa po kayong pumunta rito, sabi ko ng pantay. Siyempre, bigla kang nawala. Iniwan mo ang pamilya mo noong kailangan ka namin. At ngayon, nandito ka. Naglalaro ng pagiging artist habang buntis at nahihirapan ang kapatid mo. Buntis at mayaman si Michelle pagtatama ko. Hindi siya nahihirapan. Naiistorbo lang siya. Huwag kang malupit, Andy. Tama po kayo. Huminga ako ng malalim. Hindi ito ang ako na gusto ninyo. Ang ako na maaasahan ninyong gawin ang lahat ng ipagawa ninyo. Pero ang Andy na iyon ay hindi kailanman nakita, ma. Ginamit lang siya. Tumikhim ang tatay ko. Andy, sinusubukan lang sabihin ng nanay mo na alam ko po kung ano ang sinusubukan niyang sabihin. Tay, narinig ko na yan sa buong buhay ko. Pamilya muna. Magsakripisyo ka. Huwag kang maging makasarili. Tinitigan ko siya sa mata. Pero hindi ako kasama sa biyahe ng pamilya sa Palawan. Tanda niyo? Kaya, alin po ba? Pamilya ba ako o hindi? Wala sa kanila ang may sagot. Unang nakabawi ang nanay ko. Isang biyahe lang ang Palawan, sabi niya nang may pagwawalang bahala. Pinapalaki mo lang ang issue. May kailangang maiwan sa mga bata. May kailangan. Ulit ko. Bakit ako? Bakit palaging ako? Dahil may oras ka. Wala kang asawa. Wala kang sariling anak. Ano pa ba ang gagawin mo? Naisip ko kung gagamitin ko ba ang mga screenshot na iyon. Isang bahagi sa akin ay umaasa na hindi ko na kailangang gawin. Pero habang nakatayo roon sa aking gallery, napapaligiran ng aking gawa at ng aking mga saksi, napagtanto kong may mga katotohanang kailangang sabihin ng malakas. Inilabas ko ang aking telepono. May babasahin po ako sa inyo. Sabi ko, matatag ang boses. Ito ay isang email na ipinadala ninyo kay Michelle bago ang anniversary party. Namutla ang mukha ng nanay ko. Iwanan na lang natin si Andy para magbantay sa mga bata. Wala naman siyang importanteng ginagawa. Para kang may libreng katulong. Dapat pa nga siyang magpasalamat at binibigyan natin siya ng gagawin. Natahimik muli ang gallery. Ramdam ko ang bawat mata sa amin. At sumagot si Michelle. Patuloy ko. Siguro magiging kapaki-pakinabang siya sa wakas. Nakakaawa. Si Michelle, na nakatayo ilang talampakan ang layo, ay mukhang gusto ng lamunin ng sahig. Andy, simula ng tatay ko. Saan mo? Hindi mahalaga kung saan ko ito nahanap. Ang mahalaga ay isinulat ninyo ito. Ibinaba ko ang aking telepono. Hindi ko ito binabasa para ipahiya ang sinuman. Binabasa ko ito para maintindihan ninyo kung bakit ako umalis. Hindi ninyo ako nakita bilang pamilya. Nakita ninyo ako bilang staff. At ang staff ay may karapatang mag-resign. Bumukas ang bibig ng nanay ko. Nagsara. Bumukas muli. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi makapagsalita si Teresa Reyes. Ang journalist mula sa magazine ay nagsusulat pa rin. Si Paulo ang unang sumuko. Kalokohan ito! Sigaw niya, humakbang pasulong. Andy, gumagawa ka ng eksena dahil sa wala. Nagpabantay lang sa'yo ang pamilya mo. Big deal. Ganoon ang mga pamilya. Hindi lahat ay pwedeng tumakas at magpanggap na artist. Magpanggap? Ang boses ni Senyora Villaflor ay tumagos sa silid na parang yelo. Nagbayad lang ako ng alima, 150,000 para sa kanyang gawa. Hindi ako nagbabayad ng ganoong kalaking halaga para sa pagpapanggap. Lumingon si Paulo, nababasag ang kanyang corporate composure.
With respect, ma'am, hindi ninyo kilala ang pamilyang ito. Sa amin lang ito. Sa totoo lang. Alam ko na ang kailangan kong malaman. Ibinaba ni Senyora Villaflor ang kanyang baso ng champagne. Alam kong ang binatang babaeng iyan ay ginugol ang maraming taon sa pagkuha ng litrato ng mga taong hindi pinapansin ng lipunan at alam kong ganoon din ang trato sa kanya ng sarili niyang pamilya. Isang bulungan ang umalingaw-ngaw sa gallery. Lantaran ng nakatitig ang mga bisita. Ang uri ng atensyon na laging hinahangad ng nanay ko. Pero hindi sa ganitong paraan. Hindi kailanman, sinubukan ng nanay ko na iligtas ang sitwasyon. Isang hindi pagkakaunawaan ito. Mga biro lang ng pamilya na binibigyan ng ibang kahulugan. Isang biro? Isa pang boses. Isang babae na nasa 60s na may pilak na buhok at mabait na mukha. Nakabili siya sa akin ng litrato kanina. Ang sabihin sa iyong anak na wala siyang importanteng ginagawa? Tawagin siyang libreng katulong? Ano ang nakakatawa doon? Marami pang bulungan, marami pang panghuhusga. Ang social capital na ginugol ng nanay ko ng mga dekada para maipon ay naglalaho sa harap ng aming mga mata. Sa tingin ko, marahang sabi ni Tita Elena, oras na para umalis kayo, namula ang mukha ng nanay ko. Hinuha ng tatay ko ang kanyang braso. Umiiyak na si Michelle ngayon. Totoong luha ng kahihiyan. Nakatayo lang si Paulo. Sa wakas ay nauunawaan na walang silbi ang kanyang mga taktika sa korte dito. Andy! Sabi ng nanay ko, nanginginig ang boses. Magsisisi ka rito. Hindi po, sabi ko ng mahina. Hindi talaga. Unang umalis ang nanay ko. Tumalikod siya nang walang isa pang salita, hila ang tatay ko sa likod niya. Sumara ang pinto ng gallery nang may mahinang kalampag na mas malakas pa sa isang malakas na pagsara. Nanatili si Michelle, kumalat ang maskara, nakayakap sa sarili na parang isang batang na huling gumagawa ng kalokohan. Andy! Pumiyok ang boses niya. Hindi ko alam na ganito ang nararamdaman mo. Akala ko gusto mong tumulong. Hindi mo inisip. Sabi ko, hindi sa masamang paraan. Hindi mo inisip. Walang sino man sa inyo. Inilagay ni Paulo ang isang kamay sa balikat ni Michelle. Sa wakas, wala siyang sinabi. Siguro, naubusan na siya ng argumento. Sana maging malusog ang pagbubuntis mo. Dagdag ko, sana maging masaya ang mga anak mo. Pero hindi na ako magiging live-in tita nila. Kung gusto mong maging bahagi ng buhay ko, kailangang magbago. Kailangang maging pantay. Tumango si Michelle, umaagos ang luha. Naiintindihan ko. Hindi ako sigurado kung naintindihan niya, pero hindi ko na trabahong ipaintindi sa kanya. Umalis sila sa parehong pinto na ginamit ng aming mga magulang. Bumuntong hininga ang gallery. Lumitaw si Tita Elena sa tabi ko. Inakbayan ako. Okay ka lang? Sa tingin ko po. Napatawa ako ng nanginginig. Kinasagutan ko lang ang buong pamilya ko sa publiko sa sarili kong art show. Oo, at napakagaling mo. Lumapit si Marco, nag-abot ng isang bagong baso ng champagne sa aking kamay. Para sa kaalaman mo, 20 taon ko nang ginagawa ito. Wala pa akong nakitang opening night na ganito. Mabuti ba yan o masama? Ngumiti siya. Sabihin na lang natin na maaalala ng lahat dito ang pangalan mo. At iyan, Andrea Reyes, ang eksaktong kailangan ng isang artist. Tumingin ako sa paligid, sa aking mga litrato, sa aking gallery, sa aking bagong buhay. Sa wakas, hindi ko naramdamang invisible ako. Nang magsara ang gallery ng gabing iyon, nakabenta ako ng 8 sa 15 litrato. 8 pyesa, 15 libi. Sa kabuuang benta, 420,000 ang mapupunta sa akin. 60%. Tulad ng ipinangako sa kontrata. Inabot sa akin ni Marco ang printout ng mga transaksyon ng gabi habang paalis na ang huling bisita. Hindi masama para sa isang opening night, lalo na't may hindi inaasahang family drama. Tinitigan ko ang mga numero. 420,000. Mas malaki pa sa kinita ko sa loob ng 3 buwan ng part-time accounting work. Gusto ni Senyora Villaflor na magpa-commission ng isang pyesa, patuloy ni Marco.
Mayroon siyang vacation home sa may La Union. Gusto niyang kunan mo ng litrato ang baybayin. Isang commission, madalas ganyan ang mga private collector. Nagustuhan niya ang mata mo. Gusto niyang makita kung ano ang gagawin mo sa kanyang landscape. Inabot niya sa akin ang isang business card. Contact ng assistant niya. Tawagan mo sila sa susunod na linggo. Manny, maingat kong isinilid ang card sa aking clutch, katabi ng aking kopya ng kontrata ng gallery. At idinagdag ng magazine, sabi pa ni Marco. Sabi ni Susan, may sapat na siyang material para sa isang feature. Kinokonsidera kanila para sa cover sa susunod na buwan. Cover ng isang totoong magazine, kasama ang pangalan ko at mukha ko at ang kwento ko. Tinulungan ako ni Tita Elena na dalhin ang mga hindi nabentang litrato pabalik sa aking kwarto sa itaas ng cafe ng gabing iyon. 7 pyesa na naghihintay pa rin sa tamang mga mamimili, pero mas maganda ang 7 kaysa 15. Ibig sabihin ng 7, may nakitang halaga ang mga tao sa aking nilikha. Ipinatong ko ang tseke sa aking mesa, ang unang tseke na natanggap ko para sa aking sining. At kinunan ito ng litrato hindi para i-post, kundi para alalahanin. Payable to Andrea Reyes, 420,000. Patunay. Pisikal na patunay na hindi ako wala, na hindi ako kailanman naging wala. 2 buwan pagkatapos, ang aking bagong buhay ay may ritmo na. Gumigising ako ng 5, pinapanood ang pagsikat ng araw sa aking bintana at binubuksan ang The Ceramic Cup ng 6. Morning shift hanggang tanghali nagsasalin ng kape. Nakikipag-usap sa mga regular na customer. Natututunan ang mga pangalan ng mga lokal na nakakakilala na sa akin bilang pamangkin ni Tita Elena, ang photographer. Ang mga hapon ay para sa aking trabaho. Umupa ako ng isang maliit na studio space, 3 kanto mula sa cafe, sapat lang para sa aking editing equipment at isang printing station. Nagsara na ang exhibition sa gallery, pero nakatakda na si Marco ng isa pang palabas sa Tagsibol. Sa pagkakataong ito, isang serye na tinatawag na Mga Hangganan. Mga litrato ng mga gilid, mga hangganan, ang mga espasyo sa pagitan ng pagiging kabilang at pagiging mag-isa. Lumabas ang artikulo sa magazine noong Oktubre. Ang mukha ko sa cover ng isang kilalang lifestyle magazine, katabi ng headline, ang artist na natutong makita ang kanyang sarili. Ikinuwento ng artikulo ang aking buhay, in-edit syempre, na may mga pangalang binago para protektahan ang mga inosente at ang mga may sala. Pero naroon ang katotohanan, ang pagiging invisible, ang sukdulan, ang pagpili. May mga nag-reach out, mga babaeng naging tagatulong ng pamilya, ang maaasahan, ang nakakalimutang pasalamatan. Napuno ang aking inbox ng kanilang mga mensahe na parang isang koro ng pagkilala. Akala ko ako lang. Binigyan mo ako ng pahintulot na umalis. Salamat sa pagpapakita na posible pala. Nag-reach out din ang pamilya ko. Sa kalaunan, nag-text si Michelle pagkatapos niyang manganak. Isang babae na pinangalan ng Charlotte. Nagpadala siya ng litrato. Ang mga nakang ang pamilya ko. Ang mga nakang ang pamilya ko. Nagpadala ako ng pagbati at isang gift card. Wala nang iba pa. Tumawag ang nanay ko minsan. Hindi ko sinagot. Nag-iwan siya ng voicemail na nagtatanong kung nailabas ko na ba ito sa aking sistema. Binura ko ito. Pero ang tatay ko, sinurpresa ako ng tatay ko. Dumating ang kanyang email, isang Martes ng gabi, 3 pangungusap lang. Andy, nakita ko ang magazine. Proud ako sa'yo. Iyon, itinago ko. Ngayon, nakaupo ako sa aking studio. Nakatingin sa mga puno ng pino. Ang Canon camera na binili ko sa sanglaan ay nasa aking estante pa rin. Mas luma na. May mga gas-gas pero gumagana pa rin. Sa tabi nito ay isang mas bagong modelo. Isa na binili ko gamit ang perang kinita ko sa aking sining. Parehong mahalaga ang mga kamera. Ipinaalala sa akin ng isa na makakita habang pinatunayan ng isa na may mga taong nakakita rin sa akin.
Ang aking pangalawang exhibition ay magbubukas sa susunod na buwan. Mga hangganan. 15 bagong litrato. Bawat isa ay tumutuklas sa mga gilid ng koneksyon kung saan nagtatapos ang pamilya at nagsisimula ang sarili, kung saan ang obligasyon ay tumatawid sa pagsasamantala, kung saan ang pag-ibig ay nagiging ibang bagay. Sa tingin ko, ito na ang pinakamahusay kong gawa. Dumadaan si Tita Elena tuwing umaga na may dalang kape at komento. Nagche-check-in si Marco, linggo-linggo na may mga update tungkol sa mga kolektor at oportunidad. Ang mga regular na customer sa The Ceramic Cup ay nagsimulang hilingin ang mesa ng photographer sa tabi ng bintana kung saan ako minsan nag-edit ng mga litrato sa pagitan ng mga customer. Hindi ako mayaman, hindi ako sikat, pero nakikita ako. At sapat na iyon. Tungkol naman sa aking pamilya, umiiral kami sa isang bagong pagsasaayos ngayon. Mga Christmas card, birthday text, paminsan-minsang update tungkol sa mga bata. Magalang, malayo, mas malusog kaysa dati. Hindi pa ako bumalik sa Maynila. Siguro balang araw, babalik ako. Pero bilang isang bisita lang, hindi kailanman bilang katulong. Noong isang araw, tinitingnan ko ang mga lumang litrato at nakita ko ang isang kinuha ko maraming taon na ang nakalipas. Isang self-portrait na kinunan sa salamin ng aking apartment sa Maynila noong ako ay invisible pa. Ang babae sa litratong iyon ay mukhang pagod, talunan, na para bang naghihintay ng pahintulot para umiral. Binura ko ito. Wala na ang babaeng iyon. Sa kanyang lugar ay isang taong kumukuha ng espasyo. Lumilikha ng magagandang bagay, nagsasabi ng hindi kapag ayaw niya, at oo lamang kapag pinili niya. Isang taong sa wakas ay hinayaang makita ang kanyang sarili. Iyon ang totoong kwento. Hindi paghihiganti, hindi tagumpay, kundi kalayaan. Mula sa isang psikolohikal na pananaw, ang kwento ni Andy ay naglalarawan ng isang bagay na tinatawag na parentification. Kapag ang isang anak, madalas ang panganay, ay gumaganap ng mga responsibilidad ng matatanda nang walang pagkilala o katumbas, gumanap din siya sa papel na scapegoat, ang miyembro ng pamilya na ang mga pangangailangan ay laging isinasantabi. Habang ang isang golden child, si Michelle, ay tumatanggap ng walang katapusang atensyon at yaman. Heto ang gusto kong matutunan ninyo mula rito. Ang pagtatakda ng mga hangganan ay hindi pagtataksil. Hindi ito pag-abandona. Ito ay ang pagkilala na hindi ka makakapagbuhos mula sa isang basong walang laman at ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo ay hindi hihilingin sa iyo na gawin ito. Kung nasa isang sitwasyon ka tulad ni Andy, tandaan na ang iyong halaga ay hindi sinusukat sa kung gaano ka kapaki-pakinabang sa iba. Ito ay likas sa iyo. Palagi itong nariyan. At minsan, ang pinakamatapang na bagay na maaari mong gawin ay hindi ang lumaban, kundi ang umalis. Bumuo ng isang bagay na sa iyo. Hayaan mong mas magsalita nang malakas ang iyong buhay kaysa sa anumang argumento, karapat-dapat ka diyan. Tayong lahat